Magandang umaga mga ka-update. Andito naman tayo sa panibagong episode natin ng ating podcast. Meron tayong dadayuhin dito sa Valenzuela and pupuntahan natin yung mini store ng isang kakosyo natin. And tara, puntahan natin. Yun guys, kamusta? Kamusta Kas? May Yun. tumayo pa from Laguna kasosyo yung Marwin Kapili. Ka-affiliate. Yan. Mga ka-affiliate. Yun. Kasosyo, nandito kami para ituro mo kami sa munting negosyo mo, mini store. And gusto namin malaman ano yung mga sikreto, ano yung nangyayari, ano yung development sa mga negosyo mo. Tara, itur ko kayo dito sa munti kong tindahan. Konting background lang, nung nagsimula pala ako sa aking tindahan, hindi ko makakalimutan dito sa pwesto na to. Meron akong pinagtagpi-tagping mga mga upuan, lagayan ng mga face mask, mantika, itlog, alcohol. Kaya itong lugar na to hindi ko makakalimutan nung panahon na nagsisimula ako. At ito yung mga... Ano yung kasi dito ka na nagsimula? Hindi nung maliit pa to, dito na? O meron ka ba ibang pwesto? Dito lang talaga ako nagsimula. Dito ka na nagsimula. Tapos unti-unti na siyang unti-unti, malaki. tuloy-tuloy lang. Tara, pasok tayo sa loob. Tingnan natin yung mga tinitinda mo. Ito yung mga tinda ko dahil nga nung panahon ng pandemic, yung mga basic needs ng mga tao rito, binigay ko sa kanila yung mga pangangailangan nila. Tulad ng mga sabon, bigas, itlog, mantika. Basta mga basic needs sa pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Sa pang-araw-araw, no? Yes. Wow. Tara. Ito, itlog. Yan, no? Wow. Grabe, oh. Iba pala yung sa loob niya. Iba yung sa labas. Yung sa labas parang maliit lang siya, eh. Pero pagdating dito, laki. Tara. Wow. Dahil nga sa prinsipyo natin na bawal mag-ipon, ito, ikot-ikot lang yung puhunan. Wow. Hanggang sa lumaki ng lumaki. Ayos. Ito, mga shampoo, diaper. Basically, Cass, ano yung mga mabibenta dito na yung number one na mabenta? Yung Number one, itlog ba? Bigas? Yes, mga commodities, mga itlog, bigas. Basic needs talaga ng tao. Talagang araw-araw na pangangailangan ng tao. Yun talaga ang araw-araw na binibili. No? Paulit-ulit yun. Laging paulit-ulit lang. Ikot-ikot yung cycle nun. Kumbaga, yun po na yung mabenta mo, yun lang yung pinaiikot. Yan guys. Galing, ano? Galing, no? Parang na siyang mini-mart. Di ba yung itsura niya dito sa loob? Baga dito, hindi siya pinapasok ng ano muna. Sa ngayon, kasi hindi pa siya pwedeng pumasok dahil wala pa tayong ganong setup. Sa labas lang Sa labas muna sila. lang muna. Tapos pag bumili, saka na kukunin ng tao mo na gano'n. Ayos, ano? Talaga pagka unti-unti, maliit muna sa labas. Ngayon, meron ka na sa parang bodega sa loob, ano? Tapos unti-unti, lalaki na yan. Yes, ka. Grabe. Galing, no? Wow. Saka dito, meron din. Ito yung mga bigas nyo. Ayun. Ito yung mga... Ito na mga ka-affiliate. Yun. Bodega bahay, pinagsama na natin dahil sa kung nagsisimula ka magnegosyo, hindi naman importante na ano lang, stay ka lang sa ganung stay ka lang dun sa ano mo, sa ganung negosyo. Kumbaga, pinapalaki mo siya, kumbaga unti-unti, di ba? Ang galing, no? Kumbaga, dati maliit lang, ginawa mo na siyang bodega. Kumbaga, lahat nandito na, dito na rin kayo nakatira. Oo. Kaya kahit nasa bahay ka lang, pwede ka magsimula. Katulad namin, ganito, bodega bahay. Ang galing, ano? Wow. Kumbaga, all in na, nandito na lahat. Kumbaga, ano to? Inuupahan mo siya o dito na kayo nakatira sa ngayon? Paano niyo dito? Inuupahan niyo ba siya? Inuupahan niyo ta? Inuupahan namin siya sa ngayon dahil nagsimula lang din tayo sa walang puhunan. Tapos ganito ng kalaki. Kailan ka pa start ng Nagsimula kami ng 2019, ng pandemic. Naglakas ng loob. So, unti-unti na gano'n. Tara, Cass, yun, mga ka-affiliate, pag-usapan natin to ng parang normal, nakapulan tayo. Kwentuhan tayo ni Cass Ricky about sa mga negosyo niya. Tara! Yan mga ka-affiliate, nandito ulit tayo kay kasosyong Ricky. Kukwentuhan tayo ng mga journey niya sa business niya, kung ano yung
pinagsimulan or paano niya narating yung ganitong negosyo. And yun, Kas, Ay, kamusta? Kas. Ay, Yun. okay lang, Kas. Yun. Kas, pati ka muna sa mga natin, sa mga nanonood, sa mga ka-athlete natin. Mga ka-affiliate, magandang umaga sa inyo. Yun, Kas, tanong ko lang, paano nagsimula tong business mo, yung journey mo ng pagnenegosyo? Paano mo siya naisip? Paano mo siya sinimulan? Mga ka-affiliate, nagsimula ako ng negosyo ko nung pandemic dahil kailangan. Dahil nung panahon na yon, nagkabawasan dun sa trabaho, isa ako sa nabawas. At doon na nga nagsimula yung lakas ng loob para magtinda ng face mask dahil panahon nga na yon, kailangan ng mga tao ng face mask, mga alcohol. Pandemic yun no? Oo. Nung panahon na yon, meron akong idea na yung pinapasukan ko kasi sa Bulacan to Valenzuela, nagbabike lang ako nung panahon na yon. Nung panahon na yon, may nadadaanan ako na nagtitinda ng alcohol. Kaya kumuha lang din ako ng alcohol tsaka face mask. Yun, nagsimula ako magbenta. Ano yun, parang kailangan mo lang siya o ginawa mo siyang business? Binili mo siya tapos para ibenta lang or para gamitin lang? Muna. Gusto mo siya ibenta talaga? Nagsimula ako dahil sa kailangan, dahil nung panahon na yun, wala na akong trabaho bilang padre di pamilya, wala akong trabaho. At yung asawa ko may trabaho naman nun. Dahil nga nangungupahan lang din kami. Dalawa na ang anak ko nun. Kaya bilang padre di pamilya, kailangan kong makasurvive para makatulong din sa aking asawa. Kaya nagsimula ako dun sa maliit na crate lang, pinagtagping crate. Yung kanina yung sa labas. Oo, naglagay ako ng face mask, alcohol. Pinalauna, naghahanap yung mga customer dahil nga pandemic, dahil hindi sila pwedeng lumayo, hindi pwedeng lumabas. Sa mga karating lugar ko, mga basic needs tulad ng itlog, binigay ko yung pangangailangan. Okay. Kumbaga doon ka na nagsimula sa face mask na yun, sa alcohol. Dinagdagan mo na siya unti-unti. Wow. Tapos doon na nagsimula yung mini store mo. Yun. Unti-unti na akong nagdagdag ng mga kape, bigas, dahil yun na nga yung hinahanap dito sa komunidad namin. At dito ko nagamit yung kasosyo principle na huwag kang mag-ipon. Kailangan, paikutin mo lang ng paikutin. Kumbaga, yung cash flow mo, ginawa mo siyang cash flow. Kumbaga, paikot ng paikot. Yung makinikita mo, nilalagay mo sa negosyo. Oo. Hindi mo siya ginagastos kung saan pupunta. And talagang pinaikot mo siya. Tuloy-tuloy lang, paikot ng paikot. Mga 3 taon, tuloy-tuloy yun. Hindi kami nag-iipon. Halos hindi rin kami sumasahod. Yung mga basic lang, makasurvive, makakain ka lang sa 3 beses isang araw. Yung mga basic na pangangailangan lang din namin. Walang luho, tuloy-tuloy lang. Ikot-ikot, hanggang sa lumaki ng lumaki. Galing, ano? Kumbaga, nagsimula siya sa talagang maliit. Tapos yung puhunan mo, unti-unting lumalaki, tapos nilagay mo sa negosyo mo. Ano yun, Kas? Yung sinasahod mo, wala kang sahod. Kumbaga, kain-kain lang, pang araw-araw lang na ginagamit ninyo, yun lang yun. Basta walang luho muna. Walang luho, no? Alis lahat ng luho. Wala muna lahat. Oo, no? Tapos tuloy-tuloy yung negosyo. Kaya lumaki siya ng lumaki hanggang sa ganito na siya. Galing, ano? Kumbaga, doon siya nagsimula talaga. Kumbaga, ang galing. Lahat naman talaga kapag ka nag-business tayo. Minsan nga, walang puhunan, nagsisimula sa walang puhunan. Kung ano lang yung kaya natin. Tulad ko, kaya ko lang is mag-sales and napunta ako sa pag-TikTok athlete. Wala akong puhunan na nilalabas. Kung ano lang yung product na meron ako, yun lang din yung sinishare ko sa pag-TikTok athlete. Parang ganun lang din. Ikot. Ngayon, sa journey ko sa pag-TikTok athlete, nakabili na ako ng apartment. Wow, yun, doon siya nagsimula. Kaya ngayon, nagpa-podcast na ako, kasi gusto makapagbigay ng inspirasyon sa mga tao na gawin lang natin ang gawin, yung pangarap natin para makuha natin. Until makukuha rin natin yun eh. Tulad nito, di mo akalain na lalaki ito kasi pangarap ka, di ba? Ang galing ng Yan, Kas Ricky, ka-athlete ka na rin. Ano yung memorable na hindi mo makakalimutan dito sa journey mo sa pagninegosyo mo? Mga ka-affiliate, ang hindi ko makakalimutang alaala ko dito sa aking pagninegosyo, sa aking journey, nung 2024, nagkaroon ng bagyo, September. Talagang hindi ko inaasahan. Halos, sobrang lakas talaga ng ulan. Hindi ko inaasahan dahil
Dahil nga hindi ko alam yung pangyayari, ang bilis ng pagtaas ng tubig, Ano yung bumaha dito? Oo, kas. Ano mo? hindi ko nagapan, may Mm. akyat yung mga bigas, Mm. halos 50 na sacks na bigas na halos na itapon namin. Hindi kami binaha. Oo, Hindi mo in-expect na ganun kalakas yung bagyo na yun. oo, sobrang Yun lakas. talagang hindi mo makakalimutan. And ngayon, ano ka na? Naging aral naman siya sa akin ngayon. Ayun yung aral sa akin na sa susunod, hindi na ulit Mangyayari sa susunod yun. hindi na ulit mangyayari. Kumbaga, handa ka na. At yun nga nangyari, pagkalipas na ng isang taon, bumaha na naman. Pero dahil nga dun sa problema na yun na hindi ako naging handa, nung nakaraang taon itong 2025 September, binaha na naman. Tapos yun na nga, dahil handa na ako, dahil naranasan ko na yung mga ganung pagsubok, naging handa ako, naiakit namin lahat, hindi pa tumataas yung baha, inakit na namin kagad. Kumbaga sa buhay, pag may mga matututunan tayo na, may experience tayo na may hirapan talaga tayo. Kumbaga, gagawin natin ng paraan para sa susunod, hindi na ulit mangyayari, di ba? Basta lahat naman ng, kung negosyante ka kasi ngayon, kung negosyante ka, ang pagiging negosyante kasi, napupuno yan ng problema. Ang tanong na lang kung paano mo susolusyonan yung mga problema na darating na hindi na mauulit. Wow, ang galing. Sa mga pinagdaanan mo sa pagninegosyo, ano yung mga bagay-bagay na natutunan mo? Sa mga pinagdaanan ko sa aking pagninegosyo, ang natutunan ko ay yung pag-handle din ng emosyon bilang may-ari. Dahil, siyempre, lagi kang pagod, laging kakaisip sa mga tauhan, sa mga items, sa mga stock. Kailangan mo ma-handle yung sarili mong pag-uuta kung paano mo siya i-manage nang hindi ka basta-basta nagagalit. Emotion, yung Emotion. mo, kailangan, control Lalo mo. na kung ka-affiliate. Lalo na kung yung tindahan mo, nandito yung bahay, nandito yung asawa mo, nandito yung mga anak mo. Siyempre, hindi mo maiwasan, nandyan yung kasama mo yung asawa mo. Meron mga bagay na hindi kayo pagtatalunan hanggang sa maapektuhan yung trabaho. At yun ang pinag-aaralan ko na natutunan ko na kailangan maging kalmado ka lang, maging relaxed, maging mapangunawa ka sa... Kasi wala namang mangyayari kung ang gagawin natin is lagi lang tayo magagalit, yung emotion natin. Kumbaga, yung iba kasi pag nagkagalit tayo, parang nadadagdagan lang yung problema di ba? Imbis na mabawasan, masolusyonan, kailangan talaga kontrolin natin yung mga sarili natin, lalo na kapag nagagalit tayo, emotion natin. Maganda yan. Tama ka-affiliate. Galing. Sa ngayon, ano naman yung mga may advice mo sa mga negosyante na kagaya natin na gusto magsimula ng ganitong negosyo? Ang may advice ko lang sa mga negosyanteng nagsisimula, kung nagsisimula kang magnegosyo, nag-iisip ka, nagbabalak kang magnegosyo, kailangan mo lang lakasan ng loob mo. Dahil sa pagnenegosyo, pag ito yung pinaka-kapangyarihan ng pagnenegosyo, kailangan mo ng lakas ng loob. Dahil hindi makapagsimula kung wala kang lakas ng loob. Dahil sa simula pa lang, kung napanghinaan ka na ng loob, sa gitna at sa dulo, may darating pang mga pagsubok o problema. Kaya kailangan, lakas ng loob lang talaga. At dun sa negosyong papasukin mo, kung ano man yan, lagyan mo lang siya ng goal o pangarap para hindi ka mawalan ng direksyon dun sa pangarap na gusto mo sa negosyo mo. Speaking of advice and inspiration, nandito na yung pamilya ni ka-affiliate Ricky. And ito yung inspirasyon niya, kaya siya nagpapatuloy sa negosyo niya. Yan, Kas, tawagin mo naman yung pamilya. Yun. Dalawang bagay lang naman ang pagnenegosyo at saka idudugtong mo yung pamilya mo. At kung bakit mo ginagawa yung pagnenegosyo mo at bakit mo ginagalingan, kailangan meron kang inspirasyon. Tulad nito, mga anak ko at saka ang aking asawa. Si Kuya Chanli, si Jari, at si Demdem. At ang aking asawa na si Jane. Yun. Kaya kung bakit mo ginagalingan na araw-araw sa negosyo, dahil sa kanila, dapat lagi tayo may inspirasyon. At ito yung dahilan para galingan natin sa ating pagninegosyo. At doon na nga pupunta yung pangarap mo sa pagninegosyo. At dahil sa pangarap mong pagninegosyo, kasama rin siyempre yung pamilya mo. Wow, Kas, nakakatuwa naman makita yung family mo. Ang saya tignan na meron kang inspirasyon na talagang nagsusumikap ka sa buhay, sa pangarap mo. And last message mo naman sa mga ka-affiliate natin, Kas. Yon, mga ka-affiliate, ang message ko lang sa inyo, dapat mahanap nyo kung ano yung ginagawa nyo sa buhay. Mahanap nyo kung bakit nyo ginagawa, kung anong dahilan. At pag nahanap nyo yun,
kung may negosyo kayo ngayon o nagbabalak magnegosyo, basta mahanap nyo lang kung saan, kung bakit nyo ginagawa yung pagnenegosyo, yun ang magdadala sa inyo sa tunay na tagumpay. Yun, ang ganda naman nun, Cass. Ano mo naman kung saan nila matatagpuan tong tindahan mo, saan ba tong lugar. Promote mo na rin kung saan ka makikita sa page mo. Kung taga Valenzuela ka, dito matatagpuan ang aking Tara Pinoy Grocery sa Venteriales, Valenzuela. Sa likod lang kami ng Meralco. Kaya kung meron kayong mga basic needs na pangangailangan, dito sa Tara Pinoy Grocery, punta na kayo. Kung may mga questions sila about sa'yo, saan ka nila pwedeng tanungin sa page o sa Facebook para kung may tanong sila about sa pagnenegosyo, and saan ka nila makikita? Ang Tara Pinoy Grocery, merong page na sa Tara Pinoy Grocery. Search nyo lang yung Tara Pinoy Grocery sa Facebook. Doon nyo makikita yung journey ko, kung paano ako nagsimula. Yun. Cass Ricky, maraming salamat sa oras mo, sa oras ng pamilya mo. Salamat din sa inyo. Sobrang na-appreciate ko tong oras na to. Yung Cass, maraming salamat. Maraming salamat din. Thank you sa oras mo. Yan mga ka-affiliates, sana naman inspirasyon at kwento ang natutunan natin ngayon sa ating journey ng pagnenegosyo. Sa mga hindi pa nga pala nakakilala sa akin, ako nga pala si Marwin Capili, TikTok affiliate since 2023, and sa journey ko ng pagti-TikTok affiliate is nakabinan ako ng apartment. Lahat yung katas lang ng pagiging TikTok affiliate. Sa mga sumusubaybay sa atin, huwag niyo akong kalimutan i-follow Marwin Capili. Meron tayong Facebook, TikTok, YouTube. Marwin Capili, same name lang din naman. Tapos meron din akong ginawang grupo, ka-affiliate sa Facebook. Punta kayo doon kung meron kayong mga question about sa pagti-TikTok affiliate, sa mga negosyo. Nandun kami nag-uusap-usap ng mga ka-affiliate natin. Yan mga ka-affiliate, sabay-sabay tayong magsumikap at umangat.